Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga po mga ka-review natin, katapusan nyo na in-check. 12 barko ay papadala ng Japan sa Pilipinas para magbantay. Yan mga ka-review natin. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Kung meron man po, no? Mula po ito kay Aerial TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Yan mga karabin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karabin natin, no? At ito na nga, wag na po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Aerial TV, subscribe na po kayo. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Japan magpapadala ng 12 na barko sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang gobyerno ng Japan ay magpapadala ng 12 barko sa Philippine Coast Guard bilang bahagi ng pangako nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime security, sinabi ni Japan Prime Minister Kishida Fumio noong Sabado. Inihayag ito ni Kishida sa kanyang talumpati sa Kongreso ng Pilipinas sa Joint Special Session na ipinatawag para sa 2 araw na pagbisita ng Prime Minister ng Japan. Now, I would like to introduce some specific examples of our cooperation. First, security and defense cooperation. The last pillar of the new FOIP plan is extending efforts for security and safe use of the sea to the air. Japan has hitherto provided 12 ships to the Coast Guard to play a part in improving the Philippines' maritime security capability. Furthermore, a Japanese firm delivered a warning and control radar to the Philippine Air Force last month in order to improve air domain awareness. Also, yesterday, Japan agreed with the Philippines to provide coastal surveillance radars to the Philippines Navy as the first cooperation project in the world under Japan's newly established Official Security Assistance (OSA) this year. Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Furthermore, we concurred with President Marcos to commence formal negotiations on a Japan-Philippines reciprocal access agreement. Japan intends to further deepen strategic cooperation with the Philippines in the future. From this standpoint, I confirmed with President Marcos during his visit to Japan in February that we would work together to maintain and strengthen the free and open international order based on the rule of law. So yan mga ka-review natin, no? Narinig po natin na magpapadala po ang Japan ng 12 barko dito po sa Pilipinas para magbantay dyan sa West Philippine Sea mga ka-review. Ano kaya ang masasabi na naman, no, ng mga pro-China, di ba mga ka-review natin? Di ba ayaw nila na magkakaroon dyan ng mga foreign armed forces mga ka-review? Ano to? 12 barko ng Japan, papadala sa Pilipinas para magtulong, no? Gawing tulong dyan sa
West Philippine Sea. Nako, talagang dudurugin na nga siguro na itong mga di ba yung Japan nga pumapalag to sa Chinese, mga Caribbean natin, di ba? Then mga Caribbean natin, kung gagamitin po natin yung kanilang mga barko, di ba? Pwede na rin tayong pumalag dito sa mga China, mga Caribbean natin tuwing di ba? Pumapasok dito sa ating EEZ, mga Caribbean natin, kasi atin naman talaga yan, di ba? Pag pumasok dyan, karahin nyo na. Diba? Para isang ano lang, diba? Bakit yung Japan, Indonesia, Taiwan, ano pa? South Korea, hindi naman nila hindi naman nila ginera, mga Caribbean natin. Diba? Itinataboy nila. O sa pilitan nilang itinataboy. Minsan pa nga, diba? Sinunog, nakita niyo po. Sinunog at sinira yung mga barko ng mga Chekwa, mga Caribbean natin. Pero hindi naman ginera, mga Caribbean. Bakit sa Pilipinas ganito katindi yung tensyon, di ba? Furthermore, during my visit to the United States in January, I expressed my strong determination to defend a free and open Indo-Pacific, FOIP. Also, in March, I announced a new plan to realize the FOIP. Underlying this plan is our determination to lead the international community toward cooperation rather than division and confrontation, and to defend freedom and the rule of law at all costs. Today, I stand here to share with you my renewed commitment to further advance these efforts and to share with you my thoughts on how to do so. There are 4 pillars in the new FOIP plan. The first of these pillars is to uphold the principles for peace and rules for prosperity. This is the idea of building peace by confirming and promoting the basic principles that the international community should uphold. Ito ay sa itaas ng warning and control radar na inihatid ng isang Japanese firm sa Philippine Air Force, mga pagsisikap na pinaniniwalaan ng Japan na mahalaga sa pagpapanatili ng isang Free and Open Indo-Pacific o FOIP. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan ng Japan ang Pilipinas sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagdepensa. Noong 2012, nangako ang Japan na magpapadala ng 12 barko na maaaring gamitin para magtatag ng minimum credible defense posture, sa gitna ng mga agawan at pagbabanta sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, noong nakaraang Pebrero. Sinabi ni Kishida sa official working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinahangad niya ang pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Japan, Pilipinas, at United States. Bukod sa tulong sa depensa, binanggit din ni Kishida sa pagpasa ng kasunduan sa pagitan nila ni Marcos na ituloy ang formal na pag-uusap sa Reciprocal Access Agreement, na magpapalalim pa ng estratehikong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Yan mga Caribbean natin, nakakabilib lang, itong Japan. Yan mga Caribbean natin, nakakahanga lang kasi di ba ang Japan hindi naman hindi naman gaano kalakihang bansa, no? Pero ganito sila tumulong sa Pilipinas, mga Caribbean natin. Isipin mo, 12 barko, di ba? Tapos meron pang surveillance na yan, mga Caribbean, di ba? Radar, mga Caribbean. Di ba? Napakagandang pakinggan po, pero kung iisipin mo, di ba, mga Caribbean natin, napakaliit po ng Japan, mga Caribbean natin. Tapos ganito yung tulong nila. So nakakahanga po. Sana maging ganito rin ang Pilipinas someday, mga Caribbean natin. Kahit maliit lang po tayong bansa, pero sana po may kakayahan tayo, na ganito, diba? Karaming barko. Bakit kaya yung Japan maraming barko, mga Caribbean natin, Bakit yung Pilipinas, 3 barko tapos nakalubog pa? Babalik na naman tayo dito sa
O sino ba? Ano ba? Paano ba paano ba magkaroon ng barko mga karibyo natin? 'Di ba? Binibili yung barko mga karibyo natin, 'di ba? Kahit sabihin natin gumawa tayo ng barko sa Pilipinas pero bibili pa rin tayo ng mga materyales, 'di ba? So ayan. Pondo na naman po ang ano dito. Pag-uusapan. Pag pondo to lang, yan nga po, marami pong nagko-comment mga karibyo natin patungkol po dito sa mga issue dito sa West Philippine Sea. Nasa West Philippine Sea po yung issue, pero yung solusyon nasa Senado at Kongreso mga karibyo natin. Bakit? Pondo nga po. Paano bibili ng malalakas at matitibay at modernong kagamitan, 'di ba? Ang ating mga armed forces, mga karibyo natin, kung wala silang pondo, kung wala pong ibinibigay na, 'di ba? Kwarta, mga karibyo natin sa kanila. Bakit saan ba napupunta yung kwarta na yan, mga karibyo natin? Saan ba yan napupunta? Doon lang naman, 'di ba? Isa na po sa napupuntahan yan, mga karibyo natin. From lower house to Senate, mga karibyo natin, parehas po silang may tinatawag na extraordinary fund, mga karibyo. Walang resibo, certification lang. So, paano ba yan, Baka puro certificate. Diba kahit wala kang actual, as long as certified, ba? Nakasulat dun sa certification, lusot na yon, mga karibyo natin, ba? So malalaking pondo po yan, malalaking pera po yan na mula sa mga tax, no? Ng taong bayan. Nakapanliit lang, mga karibyo natin, kasi ang Japan ay hindi naman po ganun kalakihang bansa, di ba? Indonesia ganun din. Taiwan ganun din, hindi naman malaki, di ba? South Korea, di ba? Korean hati pa, South and North. South Korea ganun din, hindi naman ganun kalaki, mga karibyo natin. Pero bakit na-provide nila yung mga ganung kagamitan nila, mga karibyo natin? May nag-comment nga, mga karibyo natin, sa South Korea, sa ibang bansa daw, mga karibyo natin, mga honest, no, yung mga official nila sa gobyerno. Kaya yan, nakakapag-procure sila, nakaka-provide sila ng kung ano mga kagamitan ang gusto nilang ibigay, no? Dyan sa kanilang armed forces. Pero pag sa Pilipinas daw, mga karibyo natin, yung pera ng bansa napupunta lang sa mga politiko. Ewan ko kung totoo. Mag-comment nga kayo kung totoo, mga karibyo natin, Ay, nako, mga karibyo natin. Yan, anong masasabi nyo? Buti pa ang China, ay buti pa ang Japan. Nagmamalasakit sa Pilipinas. Ewan ko lang yung mga politiko dito sa ating bansa kung may malasakit ba talaga sa Pilipinas, mga karibyo natin, Nagtatanong lang po. Yan, mga karibyo natin, ano man po yung reaksyon sa balitang ito? Ay, comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong nararamdaman, no, sa balitang ito. Yan, mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga karibyo natin, Huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Ariel TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo kay Ariel TV. Maraming salamat po.